This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Posibleng muling pag-apaw ng Payas Creek sa Mangaldan, Pangasinan. Pinangangambahan ng ilang residente. Tatlong mangingisda sa Bulinaw, Pangasinan na 5 araw nang nawawala. Natagpuan na ng mga otoridad. Ike sa Sudipen, La Union. Unti-unti nang nilalamon ng ilog matapos ang epekto ng bagyong Enteng. At ano kaya itong tila fireball na agaw pansin sa kalangitan kaninang madaling araw? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Posibleng muling pag-apaw ng Payas Creek sa Mangaldan, Pangasinan, pinangangambahan ng ilang residente. Kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, dahil sa patuloy ang nararanasang pag-ulan, pinangangambahan ng ilang residente ang posibleng pag-apaw ng tubig sa Payas Creek dito nga sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nangangamba ang ilang residente sa posibleng pag-apaw ng tubig sa Payas Creek sa bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kung nagkataon, posibleng magdulot ng baha sa mga kabahayan dahil sa nararanasang pag-ulan. Pinaghahandaan na raw ito ng mga residente. Natatakot, tapos dapat maghanda ng mga pagkain ng mga bata, tubig, damit, bigla yung pagbaha. Naka-alerto raw ang BDRRMO sa anumang insidente. Ang ginagawa po ng council, i-coordinate po sa DPWH. Tapos tatanggalin po yung creek, tawag doon yung concrete pipe para mabilis po yung flow ng tubig. Nililinisan ang mga kanal sa barangay upang dumaloy ang tubig. Bumabaw po yung level niya. By next year, bali yan po ang project ng barangay council. Palaliman yan. Samantala, Chris, bagamat nasa normal level ang antas ng tubig sa Angalacan River, patuloy naman ang monitoring ng MDRRMO sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Matapos ang ilang araw na search and rescue operation, natagpuan na ang mga nawawalang mangingisda sa Bulinaw, Pangasinan. Nakatutok, CJ Turida. Nahanap na ang 3 mangingisda mula sa Bulinaw, Pangasinan na 5 araw nang nawawala sa laot. Katapusan ng Agosto nang pumalaot ang mga mangingisdang sina Coragel Carolino, Ace Carolino at Ramon Fernandez, pawang residente ng Barangay Lucero ng nasabing bayan. Pero naabutan sila ng sama ng panahon sa laot habang nangingisda kaya hindi na sila nakabalik. Namataan sila ng mga crew ng isang barko sa karagatan ng Curimaw, Ilocos Norte at sinagip ang 3. Ligtas ang mga mangingisda ayon sa otoridad. Kinuha pa lamang po sila ng Coast Guard from the barko at pabalik pa lamang po sila sa shoreline ng Curimaw, Ilocos Norte. Dadalhin po nila sa RHU kapag naandun na po sila sa shoreline. Sa Dagupan City, 1 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisdang ito sa Barangay Pantal dahil sa nararanasang masungit na panahon. Nandito tayo ngayon sa pantalan ng Barangay Pantala, Dagupan City at dito po nakatenga yung mga mangingisda na ilang araw nang hindi nakakapalaot. At alam nyo kung ano ang kanilang pinagkakabalahan, gumagawa sila ng tinatawag na kunay. Ito po yon. Ito yung nagtataboy sa mga isda papunta sa mga lambat. Mag-standby kami, hintay kami na makagaganda yung panahon, saka kami lalaot. Bukod sa Philippine Coast Guard, nakabantay rin ang mga opisyal ng barangay sa kaligtasan ng mga mangingisda. Mangingisda ang hanap buhay ng 20% ng mga residente ng barangay. Umaabot sa 30 malalaking bangka ang gamit ng mga mangingisda sa kanilang hanap buhay. Mga fishermen natin na sana
Huwag kayong lumaot pag ganito. Alam nyo na yung risk na kakaharapin nyo. Umaasa ang mga mangingisda na bumuti na ang panahon para makabalik na sila sa laot kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, antas ng tubig sa Marusay River umabot na sa 6.9 feet above normal level. Silipin sa report. Kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng, nakaalerto pa rin ang Kalasyaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng pagtaas pa ng antas ng tubig sa Marusay River. As of 10 a.m. kanina, nasa 6.9 feet above normal level ang antas ng tubig sa ilog. Inaasahan daw na tataas pa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Patuloy nating binabantayan po yung ating Marusay River dahil po from our monitoring ay bahagya po ang kanyang pagtaas at tuloy-tuloy po yun. And at the same time, nakakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan. Perwisyo na raw sa ilang residente sa Barangay Poblacion East ang ilang araw na nararanasang pagbaha. Mga ilang araw na yan, tubig na yan. Perwisyo. Kasi sa loob ng bahay ko, inabot na ng tubig. Baha na rin sa loob ng bahay ko. Ayon sa MDRRMO, 5 barangay sa bayan ang binabaha. Bukod sa Poblacion East, binabaha na rin ang Talibao, Nalsyan, Lumbang at Lasip. Meron po tayong 5 barangay na may nararanasan pong bahagyang pagbaha. Although ito naman po ay isolated at doon lamang po sa pinakamababang area ng kanilang lugar. At yung mga kalsada naman natin ay patuloy na nanadaanan pa po ng lahat ng klase ng sasakyan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, tuloy-tuloy na ang paglayo ng bagyong Enteng pero patuloy din ang pag-ira ng habagat kaya maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Lalo pang lumakas at isa ng super typhoon na dating bagyong Enteng o Yagi sa international name nito. Samantala, isang bagong LPA ang namataan sa labas ng PAR habang may cloud cluster naman sa loob ng ating boundary. At posible ring maging LPA sa mga susunod na oras o araw. Wala pa yung epekto. Pero dahil sa trough ng dating bagyong Enteng at hanging habagat, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang uulanin. Malawakan pa rin ang mga pag-uulan at kabilang sa makakaranas ng matitinding buhos ang Ilocos Region at Central Luzon. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga residente sa Aray at Pampanga nangangamba sa epekto ng pagkasira ng 90 million pesos na halaga ng flood control project ng DPWH. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Umapaw ang ilog na ito sa barangay Kandating, Aray at Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan na dala ng bagyong Enteng at habagat. Ang sitwasyon, pinalala pa ng sirang flood control project ng Department of Public Works and Highways na nauna ng nasira bunsod ng mga nagdaang pag-ulan. Malapit po yung Pampanga River sa Kandating. Normal na po sa kanila yung bumabaha kapag yung Pampanga River umaapaw. At tapos na po yung project 1 year. So after 1 year nga, ito po yung nangyari. May portion po ng sheet piles, bumigay yung mga sheet piles. Sa initial assessment ng DPWH, may namuong real pool sa ilog na naging sanhi ng pagkasira ng ilang bahagi ng flood control. Nasa 28 pamilya ang apektado sa pagkasira ng flood control project na pansamantala munang pinalikas para sa kanilang kaligtasan. Dulot siya ng pagkatakot sa mga residente. Safe po yung mga tao doon. We're after the safety ng mga residente. Wala po ngayon nakasira doon sa mga affected families po na doon. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DPWH Pampanga 1st Engineering District Office, ongoing na ang pagsasagawa ng sandbagging at pagputol ng mga depleted sheet piles ng DPWH. Katuwang ang kontraktor ng proyekto bilang immediate intervention sa problema habang hinihintay pa ang revised design ng nasirang portion ng 90 million pesos na halaga ng flood control project. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Sandali namang nagliwanag ang kalangitan sa Tuguegarao City, Cagayan kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Nakuhanan po ng ilang residente ang pagdaan doon ng asteroid na animoy bolang apoy na nasaksihan sa langit. Nakita rin po yan sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Tinawag ng mga eksperto ang nasabing asteroid na 2024 RW1.
Ayon sa Pag-asa, abot sa 1 metro ang laki ng asteroid na nadetect lamang bandang alas 4 ng hapon kahapon, September 4, ng isang astronomical observatory sa Arizona sa Amerika. Walang inaasang pinsala mula sa bumagsak na asteroid dahil nasunog na ito sa atmosphere. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ang 72 anyos na si Raymond Sales sa Baay River sa bahagi ng Barangay Mapisla, Likwan, Baay, hapon noong Martes, September 3. Sa investigasyon ng pulisya, nakita ng isang residente ang bangkay na nakasabit sa fish fence sa gitna ng ilog. Bago nito, nakitang lasing ang biktima hapon nitong Lunes, September 2 sa kanilang bahay. Posible umanong nahulog sa katabing ilog ang biktima. Naniniwala ang pamilya na posible ngang nahulog sa ilog at nalunod ang kanilang kaanak. Matapos manalasa ang bagyong Enteng at ngayon umiiral ang habagat, dike sa Sudipen, La Union, unti-unti nang nilalamon ng ilog. Mula roon, makibalita tayo sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay unti-unti nang gumaganda ang lagay ng panahon sa malaking bahagi sa probinsya ng La Union. Pero magkaganon pa man ay nakabantay ang otoridad sa mga major river system sa probinsya. Simula pa noong Martes, September 3, nang manalasa ang bagyong Enteng, hanggang ngayon lumakas ang habagat at tuloy-tuloy ang pag-uulan sa Sudipen, La Union. Ang nararanasang pag-ulan, dahilan ngayon ng unti-unting paglamon ng Amburayan River sa dike sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, taong 2023 nang makitaan ng bitak ang dike dahil sa mga nagdaang bagyo. Lumaki ang bitak sa pananalasa ng bagyong Karina noong buwan ng Hulyo at ngayon patuloy ang pagguho ng lupa sa dike dahil naman sa nararanasang habagat. Sinasabihan na natin yung mga residents doon na kung lalakas na yung agos ng ilog, kasi hindi yung agos ng ilog hindi lang naman dito, galing sa Benguet yan, upstream. So maipon yung tubig dito. Aabot na sa 300 meters ang nasira sa dike. Apektado rito ang mga barangay ng Ilocano, Old Central at Ipit. Kaya hindi maiwasang mangamba ng mga residenteng nakatira malapit sa dike. Kasi dyan lang po yung ilog, ma'am, dyan lang sa namin. Ipinaabot na raw ng lokal na pamahalaan ang problema sa national government. Ilang beses na rin nagkaroon ng site inspection sa dike. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ng LGU ang pondo mula sa national government para masimulan ng pagsasaayos sa nasirang dike. Nakikiusap naman yung LGU na sana mapabilis yung proseso kasi baka tuloy-tuloy yung pag-ulan. Oo, lalaki yung damage. Habang hindi pa naayos ang dike, inabisuhan na ng LGU ang mga opisyal ng barangay na mahigpit na i-monitor ang kanilang nasasakupan. Chris, simula pa noong Martes ay tuloy-tuloy na yung distribution ng relief packs ng provincial government at ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado ng bagyong Enteng at maging ng habagat. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, supply ng kuryente sa 15 lugar sa Ilocos Sur bumalik na matapos ang malawakang clearing operation sa mga nabuwal na puno. Narito ang report. Bumalik na ang supply ng kuryente sa 15 munisipyo, kabilang dito ang Vigan City sa probinsya ng Ilocos Sur sa pananalasa ng bagyong Enteng. Nawalan ng supply ng kuryente karamihan sa mga bayan sa probinsya. Sa loob ng 2 araw, apektado ang supply ng kuryente sa probinsya matapos sa mga natumba at nabuwal na mga punong kahoy gaya sa bayan ng Santa Lucia. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang pag-ulan sa Ilocos Sur. Pinangangambahan ng mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog ang pagtaas at pag-apaw ng tubig sa mga kailugan. Baka umapaw. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ulan, ma'am. Sa monitoring ng PBRRMO, Ilocos Sur ay nasa normal level pa lahat ng major river system dito sa probinsya.
So far ma'am, walang reported na flooded dahil nga light rains and intermittent. Patuloy pa rin pinag-iingat sa banta ng storm surge ang mga residenteng nakatira malapit sa tabing dagat at hindi pa rin pinahihintulutan ang paglaot ng mga mangingisda dahil sa gale warning. Muling binayo ng malakas na pagulan ang ilang lugar sa Ilocos Norte kahapon September 4. Ayon sa CDRRMC ng Lawag, bagamat malakas ang pagulan, nakatutulong ito sa mga pananim na palay dahil kasagsagan ng flowering stage. Pero kung lalakas ang hangin, posible namang ikasira ito ng mga palay. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa mga coastal barangay sa patuloy na pagulan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 85 anyos na babae na napaulat na nawawala, natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa ilog sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto, Claire Lacanilaw, Dungka. Natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay ang 85 anyos na si Paz de Guzman sa ilog na bahagi ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa anak ng biktima, alauna ng madaling araw noong Linggo nang mapansin niya na wala na sa higaan ng kanyang ina. Ilang oras na hinanap ang biktima hanggang sa matagpuan sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Ayon sa kaanak, mahilig maglakad ang biktima, ngunit hindi raw nila akalain na mapupunta siya sa ilog. Posible umanong nahulog ang biktima at nalunod. Ang sabi lang sa akin, dahil nakahiga na siya, salamat. Ang sabi niya. Oo. Yun ang huling sabi niya sa akin. Hindi ko naman inaasahan na ganun ang mangyayari. Pinaalalahanan ang mga residenteng malapit sa ilog na mag-ingat para makaiwas sa kahalintulad na insidente. May nakakita daw na may sumisigaw doon sa ilog na kumakaway-kaway pero gabi yata. Tapos hindi sila lumabas, akala nila kung kumagahan. Hindi pa na nila sinabi kaagad, kumagahan, dinigdan ng kanyang anak. Siya pala, nakasabit ang kanyang damit. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Apektado ng pagbaha ang 800 pamilya sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Silipin sa report. Napipilitan na lumusong sa baha ang mga residenteng ito sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Natenga na kasi ang pagpapataas ng Don Martin Samson Road dahil sa nararanasang pag-ulan. Pagbaha din, pag may sugat, yung iba walang bota. Ayon sa Barangay Chairman, 75% ng kabuuang populasyon sa lugar ang nakararanas ng baha. Katumbas ito ng 800 pamilya. Aabot ng araw sa 4 na buwan ang baha sa bahagi ng Sitio Macario malapit sa Karaunan Creek. Bunsod ito ng high tide na sinasabayan ng ulan. Malumot-lumot na, kaya hindi naman natin malinisan kagad kasi kunting ulan lang talagang umaapaw na yung tubig sa may creek mismo. Pinayuhan ng opisyal ang mga residente na mag-ingat sa paglusong sa baha upang makaiwas sa anumang sakit. Pero tiniyak naman ng opisyal na may sapat na gamot sa Barangay Health Center. At kahit baha sa barangay, wala pa namang inililikas sa mga residente. Samantala, patuloy na nakabantay ang CDRRMO sa iba pang binabahang barangay sa Dagupan. Sa bahaging ito ng Barangay Tapwak, tila'y ini-enjoy ng mga batang ito ang pagtampisaw sa baha. Di alintan ang sakit na posibleng makuha sa namuong tubig. Mabagal din ang usad ng sasakyan sa bahaging ito ng lungsod dahil inabot na ng tubig ang kalsada. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. NCAA Season 100 Opening Ceremony sa September 7 na. Mapapanood yan sa GMA at Heart of Asia sa Linggo, September 8, 10:05 a.m. Narito ang report. Mula sa paghahanap ng mga new heroes sa Season 99, mga tumatak at di malilimutang collegiate sports moments naman ang aalalahanin sa Season 100 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ito ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies. Nakikilala at magdiriwang sa isang siglo ng tagisan ng mga student athletes ng Premier Collegiate League ng Pilipinas. Ang host school ng historic season ay ang Lyceum of the Philippines University na pinangungunahan ni Season 100 Policy Board President Attorney Roberto Laurel. It is our pride and honor for LPU, Lyceum of the Philippines University,
to be the host of Season 100. Together with our coverer, our partner GMA, we prepared an opening ceremonies that will show how NCAA was with respect to its legacy, its history, and then also unity and strength by way of several innovations. Bukod sa inaabangang basketball, maka-highlight rin ang iba pang sports sa gitna ng lumalawak na interes ng mga Pilipino. Present sa NCAA Philippines Season 100 Grand Press Conference ang NCAA Management Committee ng 10-member school. GMA Synergy officials ng official media partner ng NCAA na GMA Network, coaches ng men's basketball teams, at team captains ng basketball team, kabilang na ang NCAA Season 99 champions San Beda Red Lions at runner-up Mapua Cardinals. Excited silang may makatapat muli sakaling umabot sa finals ng Season 100. Para sa bayan ng 100 years ng NCAA, magtatanghal din sina Justin De Dios ng SB19 at ang FIBA Female Alphas ng G22 na siyang aawit ng NCAA Season 100 theme song na Own the Future na nagpatikim na rin ng sample sa press conference. Kaya abangan ang pasabog sa opening ceremonies ng Season 100 ngayong Sabado, September 7 sa Mall of Asia Arena na ipapalabas sa September 8 Sunday, 10:05 a.m. sa GMA Simulcast sa Heart of Asia. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Posibleng maibalik na sa Pilipinas ngayong araw, September 5, si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nasa kustodiya na ng mga pulis sa Indonesia. Ayon sa tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio, bago pabalikin si Guo sa Pilipinas, dadaan pa rin siya sa Indonesian immigration at sa iba-iba pang proseso roon. Ayon kay Casio, kung walang magiging legal na balakid sa proseso, maaasahan na maibabalik na sa Pilipinas si Guo. Dumating sa Indonesia kaninang alas 5 ng madaling araw sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbil para asikasuhin ang pagpapauwi kay Guo. Maging ang ilang opisyal mula sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Sa iba pang balita, mas mababang volume ng aning palay inaasahan ng ilang magsasaka sa Calasiao, Pangasinan sa pagsisimula ng anihan. Narito ang report. Magsisimula na sa susunod na linggo ang anihan ng palay ng ilang magsasaka sa Calasiao, Pangasinan. Pero ngayon pa lang, inaasahan na ng mga magsasaka ang mababang volume ng harvest dahil sa naging epekto ng El Nino ngayong taon. Dati, umaabot sa 120 kaban ng palay ang naani sa 1 ektaryang taniman ni Mang Teng sa barangay Ambutul. Pero ngayon, maswerte na umano kung umabot ito sa 60 kaban ng palay. Kasi nung tag-init, kukunti na kulang sa patubig. Umaasa ang mga magsasaka sa mataas na buying price ng palay para makabawi sa farm inputs. Para ng kunti, makabawi. Saka makabawi ng mga gastusin kasi ganyan ang makukuha kukunti. Nananatili sa 19 hanggang 24 pesos ang presyuhan ng palay ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pero sa October pa umano ang main harvest season, kaya inaasahan pang magbabago ang buying price ng palay. Wala tayong problema sa Roca Rice. Mag-start na yung anihan by October, November, December. Yung product naman natin dito sa local, abot pa na first week October. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patuloy naman ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilang pangunahing dam sa North at Central Luzon. Kabilang dito ang Angat Dam sa Bulacan, ang Buklao at Binga Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam sa Bulacan kaya bumaba na rin ang antas nito. Bumaba rin ang antas ng Magat Dam sa Isabela.
SK official sa Pampanga nagtagisan sa kaalaman ukol sa panahon ng sakuna sa first DRRM Quiz B. Tunghayan sa report. Nagpasiklaban sa talas ng isipan at kaalaman sa larangan ng Disaster Risk Reduction Management ang mga miyembro ng SK Federation ng bawat LGU sa Pampanga. Nahati sa 3 rounds ang Quiz B. May easy, moderate at hard round. Iba't ibang paksang pinag-usapan mula sa mga hindi makakalimutang tropical cyclones at sakuna na tumama sa Pampanga, mga protocol na sinusunod sa pagsuspinde ng mga pasok sa paaralan sa panahon ng tag-ulan. May mga natural at man-made hazards din at marami pang iba. This is very vital na magkaroon ng disaster risk management activities kasi hindi lang dapat tayo para nga sa liga, but we should look at other projects na makaka-help sa ating mga disaster risk management. Bukod sa Quiz B, nagkaroon din ng lecture ukol sa importanteng gampanin ng mga SK officials sa disaster risk reduction, climate change and adaptation at nation building. That way po kapag inform po sila or alam po nila yung regarding sa disaster risk reduction is mas nagagamit po nila yun para inform pa yung iba. Lahat ng nanalo ay nakatanggap ng trophies at cash prizes. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Isang guro sa Ilocos Norte nagbibigay ng libreng ukulele music lesson sa mga learner. Silipin sa report. 2018 nang simulan ng gurong si Aldrin Pagirigan ng Sulsol, Ilocos Norte ang libreng pagtuturo ng ukulele sa mga learner. Ginagawa niya ito tuwing lunch break. Personal na gamit ni Teacher Aldrin ang mga musical instrument na ipinapahiram sa mga bata. Parang is a form of relaxation para sa akin yung tumugtog ako ng ukulele or ng guitar o kahit na anumang mga instrumento na dinadala ko. Hanggang sa may mga batang lumapit sa akin na interesado daw silang matuto kung pwede raw na turuan ko sila ng pagtugtog ng ukulele. Dati gusto kong mag-ukulele pero wala kaming pambili. Kaya nagpapasalamat ako kay sir dahil pinahirap ako ng ukulele. Ikinatuwa ni Teacher Aldrin ang mabilis na pagkatuto ng mga learner. Natutuwa rin ang mga magulang ng mga bata. Ang mga unang naturuan ni Teacher Aldrin, naging miyembro na rin ng music ministry sa simbahan. Masaya ako at marami naman ang nagkahilig sa kanila at ngayon ay marunong na silang tumugtog ng iba't ibang mga musical instruments, lalong-lalo na ang ukulele. Tinawag ni Teacher Aldrin na Project REMAT o Reflective and Inclusive Music Activities with Technology ang kanyang advokasya na layong mahasa ang talento ng mga bata sa larangan ng musika. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Atin ang lasapin ang dinarayo at binabalik-balikang Special Creamy Mickey nilatdit sa Sudipen, La Union. Naritong report. Ngayong maulan ng panahon, tiyak mapapakrave ka sa mainit na sabaw. Kaya naman, tayo'y dumayo sa Barangay Ilocano sa Sudipen, La Union para matikman ang kanilang patok na comfort food sa tag-ulan. Ang Special Creamy Mickey Niladit. Simple lang ang mga sangkap. Nariyan ang niladit noodles na mula pa sa Abra, boiled egg, onion leeks, fried garlic granules, chicken breast at chicharon. Ang espesyal sa Mickey na ito ay ang Mickey soup na mula sa pinakuloang pork bones. Pinapakulan namin ng at least 2 hours para lumabas yung yung lasa. Kapag malapot na, ready to mix na ang sabaw sa niladit noodles. Titikman na natin mga kapuso yung pinagmamalaking Mickey dito sa bayan ng Sudipen. Unahin natin yung sabaw. Ang sarap niya mga kapuso, talagang creamy yung sabaw. Tapos nalalasahan mo talaga yung may konting anghang. Kaya naman talagang ang sarap ng lasa niya. Ngayon yung noodles naman ang ating titikman. Kakaiba yung noodles niya mga kapuso. Ang lambot ng noodles mga kapuso. Binabalik-balikan ng mga food lover ang special Mickey Niladit na ito. Ay, yes po, ma'am. Dahil unique po siya. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sarap.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede din kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.